guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago po tayo mag-start ng ating tarot reading, may gusto lang po akong i-share sa inyo. As always po, para magkaroon po kayo ng kamalayan. Maitaas nyo po ang inyong vibration frequency. At spiritually awakened man kayo o hindi, kailangan nyo malaman talaga ang batas tungkol sa self-realization or yung sinasabing the law of self-realization. So, ano ba ang batas tungkol sa self-realization? Actually, marami po yan. Una, masasabi ko, self-discovery. Mahirap ang pamamaraan na yan. Pero, kailangan na meron kayong mataas na determinasyon sa sarili nyo. Lalo na kapag tinatahak nyo na talaga ang dark night of the soul, biglaan na lang kayo naging awaken, naging spiritually awaken. So, kailangan meron kayong self-discovery, self-awareness. Self-awareness, kailangan aware ka sa mga kinikilos mo, sinasabi mo, mga kinakain mo, mga kaganapan sa'yo everyday, mga taong na-encounter mo. And yung susunod naman is self-acceptance. Ito naman, kailangan tanggapin mo talaga kung sino ka. For example, yung itsura mo, yung lifestyle mo. Huwag kang maging fake sa sarili mo dahil lang sa meron kang gusto mong i-fit in yung sarili mo sa ibang tao, sa family mo, sa kaibigan mo, or dahil lang sa meron kang ideal na buhay or mukha, Kaya kung ano na mga ginagawa mong negatibo para lang mapasakamay mo kung ano yung sarili mong pagnanasa. So, kailangan talaga self-acceptance. Okay? And then, self-respect. Kailangan mo rin yan. Kailangan na respetuhin mo ang sarili mo, ang katawan mo. Siyempre, kailangan din respetuhin mga ibang tao. Pero itong palagi kong sinasabi, mahalin nyo muna ang inyong sarili. Self-love first. Kasi kung paano nyo tatratuhin ang sarili nyo, siyempre, ganun din ay tatrato nyo sa ibang tao. Diba? Ayaw nyo tratuhin kayo ng ganito, so huwag nyo tatratuhin sa iba. So, kailangan talaga, yan ang maano natin. Sundin natin yung self-realization na yan, yung batas na yan, Yung self-discovery, self-awareness, self-acceptance, self-respect. Actually, marami pa po yan, Nandyan yung, always na sinasabi ko, self-love, self-worth, self-guided destiny, self-reliance, self-healing, syempre, Kasi papasok na kayo sa mundo ng spirituality, And self-empowerment, syempre, and self-inquiry. So, kailangan palagi ka rin magtatanong, bakit mo nararanasan to? Or who am I? Yan ang pinakaunang-una mong maitatanong talaga sa sarili mo. Dahil, let's say, ang pangalan mo is, ikaw si Miss A. Hindi ka si Miss A. Naging Miss A ka lang dahil buhay ka ngayon. Ito yung present life mo. Pero ang totoo niyan, meron ka pang past life. So, ilang beses ka ba naging Miss A? Ilang beses ba naging babae ka? Naging Miss? Before, sa past life mo, Mister ka, di ba? Or baka sa past life mo, naging hayop ka. So, yung identity mo kasi, kailangan tanungin mo rin yan. Sa sarili mo. Pag tumaas ang vibration mo, yan ang mga chance mo na ikaw mismo, makakakonect ka sa iyong sariling Akashic record. Okay? Hindi mo na kailangan mag-request ng aking serbisyo. Ikaw na mismo. Pero hindi ka makakapag-access sa iyong Akashic record as long as hindi mo na itataas ang vibration frequency mo. Kahit sabihin mo, albularyo ako, manghuhula ako. No. Ang kailangan dyan is yung vibration frequency. Kailangan mataas talaga. Okay? Dahil ang mga nagbabantay dyan ay mga kataas-taasan talaga. Okay? So, guys, move on at po tayo sa ating reading. Okay? So, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras, panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At if ever na may advice na sinasabi ang baraha, mula po yun sa higher dimension. At makakabuting, gawin nyo lang po na sanggunian. Okay? Be open mind po.
At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa. At naway mahil niyo po ang inyong mga sarili. Okay? At magkaroon kayo ng pagmamahal. Self-love first. Okay, Virgo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? At alamin natin ngayon kung mahal ka ng person mo, kung ano ang feeling ng person mo, ano pa ang nararamdaman niya, at ano ang mensahe ng person mo, no? Pero uunahin natin ang iyong enerhiya, ano? Okay, Virgo. Parang sobrang liwanag ata ng aking ilaw. Okay. Messages from Spirit. You are love. Wow. Moments of gratitude. Moments of gratitude. Finding the stillness. The rose. Meditation. Okay. Lagay natin ito dito. Yan. Alam mo, maganda yung baraha mo dito, ha? Virgo, message from Spirit. I'm sorry, ha? Maganda ang baraha mo, pero ang daming mga letter dito. Kung tutusin, yung iba sa inyong Virgo, wala naman atang issue ang inyong samahan. If ever na meron kang person dito na ngayon, karelasyon, Pero itong enerhiya mo, tingin ko, ikaw yung Virgo na siguro marami ka nang naging karelasyon before, Or etong karelasyon mo ngayon, meron siyang maraming naging karelasyon din. Maraming mga exes, mga ganyan, So, pareho kayo. Tingin ko, may mga experience na kayo dito. Hindi naman talagang first boyfriend, girlfriend, or first na karelasyon, walang gender to. Bahala na kayong mag-adjust, At hindi ko rin alam kung ilang taong kayo, Virgo. Pero masasabi ko dito na bagong karelasyon mo to. So, alam mo, binibigyan mo ng issue yung, kumbaga, past is past na, pero hinuhukay mo yun, Dapat maging thankful ka nga dahil may karelasyon ka ngayon. Baka yung iba sa inyo, tagal yung naging walang karelasyon or walang nanligaw na para at long last meron ka lang karelasyon ngayon, pero hinuhukay mo, inuukit mo yung dati niyang karelasyon. Ginagawa mo siya ng issue. Selos ang nakakita ko dito. Hindi ka ba niya binibigyan ng bulaklak? Hindi ka niya ba inaamo or ano? Bakit nakakaramdam ka ng dito, Virgo? Selos Maaring ibang Virgo sa inyo, itong person mo, pinagsesolosan mo na let's say, maaring yung iba, yung exes ang pinagsisilosan mo. Pero yung iba naman sa inyo, meron lang makausap itong person mo, doon ka nagsiselos. Meron lang lumapit, meron lang yung alam mo yun, parang nagkabiruan lang, tapos binigyan mo na agad ng issue ngayon. So, yan ang nakakita ko. O yung iba sa inyo, Virgo, kino-compare mo. Kino-compare mo siguro itong person mo sa mga nakaraang relationship mo, mga naging karelasyon mo. Maaring merong sinasabi mo, yung dati kong karelasyon, mas may kaya, mas may pera, mas may trabaho, may comparison kang ginagawa dito pagdating sa kung yung baka siguro yung dati kong mas sweet, nagre-regalo sa akin ng rose, nagre-regalo sa akin mga chocolate, at may sinabi ang pamilya. So meron kang comparison na ginagawa dito. At
itong person mo, ano lang siya, chill-chill lang siya. Kahit minsan naririnig niya yung mga pinagsasabi mo, minsan nasasaktan siya, lang siya, nagbibingi-bingihan lang siya, nilalabas niya lang yung usok dito sa ilong niya, sa tenga niya. So, maaring naghahanap ka ng katotohanan. Alam mo, Virgo, nakakita ko sa'yo dito sa mga barahan natin, meron kang insecurities, sa sarili mo to. At tingin ko sa'yo, Virgo, gusto mo, naghahanap ka ng strong romantic relationship. Maari yung iba sa inyong Virgo, may karelasyon ka na ngayon, pero hinahanap mo yun, yung strong romantic na samahan, Yung iba naman sa inyo, single nga kayo or naghahanap talaga kayo na makakarelasyon, na yun ang inyong pinaka-kondisyones na magkaroon kayo ng strong talaga, malakas na romantikong samahan. Yun siguro ang hinahanap mo, Virgo. So, Virgo, ikaw nang bahalang mag-adjust ha. Hindi ko alam kung ilang taon ang ikaw at ang person mo at kung ano ang gender nyo. Kayo na ang bahalang mag-adjust. At alam mo, Virgo, kasi nakakita ko dito sa apat na barahan mong to. Teka lang. Dito kaya itong kuhanan ko. Ito lang ako, Wala rin bansa to ha. Pero hindi ko sinasabing season na. Kasi meron ako na season na eto ang panahon mo. Sandali lang, Virgo. Yes. So, eto ang panahon mo na maaring nakakaramdam ka ng gusto mo ng pagbabago. Kasi change ang lumabas sa ating baraha. So, meron kang hinahangad na pagbabago, nakakaramdam ka siguro ng kaunting kalungkutan. At sa case mo, Virgo, malamang na hindi lang ikaw. Yung iba sa inyo, maaring itong person mo, nakakaramdam din siya ng katulad ng nararamdaman mo. Maaring mag-iisip kayo tungkol sa kung ano ang inaasahan ninyo sa inyong relasyon or sa isa't isa, at kung ano ang mangyayari or maaring mangyari. Maaring yung sa in the near future nyo ba? So, meron kayong maiisip na parang gusto niyong baguhin. Yung iba sa inyo, lalo na sa hindi pa magkarelasyon, may mga let's say, unang pag-uusap nyo pa lang, maaaring hindi kayo komportable sa isa't isa. Maaaring, kasi may black and white tayo ditong baraha, Dito white, dito black. So, maaaring hindi kayo komportable na hindi kayo wala kayo sa the same page ng person mo, Pero kung interesado ka sa isang person na to or itong taong to na nakakausap mo, na encounter mo, So, dito sinasabi ng baraha sa'yo, makakabuting maghanda ka, mag-prepare ka. Kasi nga may pag-change ka sinasabi, So, mag-prepare ka ng isang matibay na pundasyon para kung ano man ang pagbabagong mangyari sa inyo, hindi ka mayayanig para sa pagpasok nyo sa isang hinaharap, yung future nyong relasyon. Let's say, single ka na, Virgo, So, kailangan mag-prepare ka na. Kaya maging kayo man or hindi, ihanda mo na yung sarili mo. Change ang sinasabi sa iyo ng baraha. Plus, Virgo, hanapin mo ang sarili mo. Ano ba ang purpose mo sa person na yan? Ano ba ang gusto mo? Ano ba layunin mo sa kanya? Ano ba ang gusto mong maging kalabasan niyo? And kung seryoso ka sa kanya, then masasabi ko, sinasabi din kasi ng baraha, dapat less focus ka sa material. Ang roses, material din yan. So, sinasabi, dito nakalagay, bulaklak, So, minsan kasi pagka meron tayong nagiging karelasyon,
mas more on, meron tayong expectation, lalo na pag nililigawan tayo, di ba? Lalo na mga babae, di ba? Pag nililigawan, nag-aabang ng rose, ng chocolate, depende kung ang age mo medyo nasa kalagitnaan na, no? Mga 30 na, ganyan, ano? Tapos nagliligawan kayo. Pero syempre, hindi lang kayo papayag ng rose, di ba? Yung iba nagpapabili ng brand bag, di ba? Mga brand shoes, brand t-shirt. So, sinasabi sa ng baraha, yes, merong pagbabagong magaganap sa iyo, Virgo, pero huwag kang mag-focus sa material. More on sa love ka mag-focus. Yan ang mensahe sa ng baraha at yan ang nakakita ko kasing enerhiya mo. Mas mukhang doon ka. Meron kang expectation sa material. Okay, Virgo? So, sa single naman tayo. So, doon pa sa iba pang single-single. Single-single na ready to mingle. Yung ibang Virgo, ha? Salamat nga pala, Virgo, sa mga question na sinend nyo, ha? Thank you, thank you. Salamat sa mga comment din. Naggagulo ng bara. Hope! Meron kang hope. Okay. Kuha tayo ng isa pa. Dito tayo. Kumuha ng isa pa. Okay, so nakakita ko, no, yung ibang Virgo, kasi meron tayong hope, tas yung kamay niya nakaganon na, no. So, masasabi ko, siguro panay ang gala mo. Gala mo sa gabi, panay ang paghahanap mo sa mga bago mong magiging prospect. Walang gender to, ha, Virgo. So, meron kang ganong ginagawang action na masasabi ko. Naghahanap ka siguro sa internet, kung saan ka naghahanap, napupuyat ka na sa kakahanap, sa kakagimik, kung ano na pinaggagawa mo, para lang makahanap ka ng magiging makakarelasyon. Na, malamang yung iba sa inyo. Yung iba, kaya ka siguro malungkot dahil sa yung iba sa inyo, may nangyaring break up, ano, kayo ng person mo. Maaaring ikaw ang iniwan, ano, or ang person mo nawala na ng gana sa'yo, sa inyong samahan, parang ganun at ganun na lang. Ano? Kaya hindi na siya naging active kumpara sa dati. Baka sobrang busy, nawala na ng oras, nawala na ng ano sa'yo, kaya nag-break up kayo. So yan ang nakikita ko, ibang kasalukuyan yung sitwasyon. Baka yung iba naman, less contact na ng person nyo dito, Virgo. Pero, huwag ka mag-alala, Virgo. Kasi nakakita ko naman sa'yo, malapit nang maging handa yung puso mo. Meron kang new beginning dahil may magbabago, no? Change dito. And, dito, discipline, time. So, kailangan, disiplinahin mo rin sarili mo. Huwag kang pasok ng pasok din sa isang relasyon na kumbaga, hindi ka sigurado. Okay? For the meantime, kung single ka talaga, hindi ko alam kung ilang taong ka, Virgo, pero maging masaya ka kahit wala kang karelasyon, ano? Then, yung iba sa inyo, no, lalo na kung kayo ang Virgo na, let's say, in a relationship, focus lang kayo sa inyong mga sarili-sarili, sa inyong dalawa ng person mo, Pero, yung iba sa inyo focus, pero, masasabi ko na kasi ang galing ng baraha mo. Ito parehong nakakita akong design dito. Hindi ko nakakita ang effort ng inyong samahan dito. Pero malamang hindi kayo pareho. Yung isa gusto mag-offer pero yung isa hindi naman. So, maaring focus lang kayo sa trabaho. Wala na kayong time para sa inyong isa't isa. So, etong offer na nakakita ko sa palad na ito, ng itong barahang ito, no? Tapos parang pareho din sila dito. So, bilog Tapos merong tao sa loob. Kaya ang validation ko dito, alam mo, Virgo, yes, magkarelasyon kayo, or baka iba sa inyo, hindi man kayo magkarelasyon, meron na kayong nasa ligawan stage or masabi natin MU, pero more on sa trabaho kayo. Kung ano man yung activities na meron kayo, doon nyo nilalaan yung inyong
mga oras. Natatapos na lang yung araw na parang nawala na yung communication nyo, wala na yung dating effort, wala na yung dating ligawan, wala na yung dating time na ginugugol nyo yung sarili nyo dito sa person na to. Nawala na rin yung excitement na nararamdaman nyo. Okay, so alamin natin kung ano ang nararamdaman ng person mo. May pagtingin ba siya sa iyo? Kung mahal ka ba niya? Ano ang mensahe niya? Haluin natin ang gusto. Bone collector. Bone collector. Stuck in the mud. Kumunoy. Kumunoy. Bone collector. Alam mo itong person mo, no, Virgo, may mga nararamdaman siyang takot. Takot kasi nga may change dito. Takot siya sa pagbabago. Pagbabago malamang sa buhay niya. Sa kanyang side ito, no? Maaaring yung iba sa inyo, sa inyong relasyon mismo, pagbabago sa inyong relasyon. Pero yung iba sa inyo, pagbabago sa buhay niya. Let's say, kung mga bata-bata pang edad nyo, hindi kayo makapag-decide ng sarili nyo na kailangan yung parents nyo siguro ang magde-decide, ano? So, yung decide ng parents nyo na kailangan ganito, ganyan. So, doon, malamang na yung itong person mo, Virgo, doon siya nakakaramdam ng takot. Yung changes na yun. Baka yung iba, kailangan lumipat ng bahay, tapos hindi pa kasi siya kayang maging independent, ano? So, kailangan sumiping siya sa mga parents niya, di ba? So, malamang yung iba sa inyo may ganong klaseng takot. Binigyan ko lang kayo na example, pero kayo nang bahalang mag-adjust, ano? Pero yan ang nakakita ko dito sa iyong baraha, no? Mari yung iba sa inyo, Virgo, yung pagpasok niya talaga sa inyong relasyon, doon siya nakakaramdam ng pagbabago. At nakakita ko rin na may negative pattern isang person mo. Kaya, kung ikaw ang Virgo na may negative pattern din, kasi stuck ka na dyan sa negatibo. Sa pag-uugali mo, wala ka sigurong alam na, negatibo pala ako. Pero, yan na yung pinaka-ugali mo, yan na yung pinaka-nakasanayan mo, stuck ka na. O malamang na negative pattern, and then meron din siya negative pattern. At malamang na hindi ito magtatagal, itong relasyon nyo, itong samahan nyo. Mauuwi kayo sa awayan, at ang worst dyan, hiwalayan talaga. Baka yung iba sa inyo, naghiwalay na kayo. O yung iba, ngayon pa lang, malamang ito ang parating sa inyo. Kasi masasabi ko, siguro Virgo, yung mga past issue na nakasanayan mo na, negative pattern mo, na let's say yung mga exes, mga past na issue, hinuhukay mo, hinahalukay mo, dinadala mo dito sa present. Kaya ngayon, ang magiging future nyo, wala. Empty. Stuck ka doon sa ganong klaseng pag-uugali mo. Maring kung hindi ikaw, Virgo, hindi ako ganyan. O baka yung person mo. Kung hindi naman person mo, sino? Ikaw na maghambahalang Pero, yun na nakakita ko sa iyo, Virgo. Mauwi kayo sa hiwalayan talaga. Alam mo, Virgo, kuha lang ako ng isa pang baraha para to make sure. Kahit nasabihin mo itong person mo, Virgo, na, ma'am, marami yung karelasyon noon, marami siyang mga naging biktima. Pas yun. Malay mo, kung dati ganun siya, negatibo siya, nambibiktima ng kung sino man yun, pineperahan niya or pinaglalaruan lang niya yung mga past na karelasyon niya. Hindi mo alam na baka seryoso siya sa inyong samahan, di ba? So, dapat magkaroon ka dyan ng self-realization. At nakakita ko kasi sa'yo, insecurities dito. Kaya, maging aware ka, open your mind, open your eye. Oops. Darkness moon. Okay. So, dito sa ating mga barahang ito, masasabi ko
Itong person mo, mahal ka niya. Kaya nga lang, hindi niya mapaglabanan ang mga nararamdaman niya. Gusto niya ng pagbabago. Yes. Yung mga mali niyang pag-uugali, mga negatibo niyang pag-uugali, mali niyang pamamaraan, mali niyang paniniwala, hindi niya yun mapigilan. Kasi, bakit? Habit niya na. Naging habit niya na yun. Nakasanayan niya na. Hindi mo na mahirap tanggalin ang habit as long as yung person na yan is mag-S. Yung person mo, as long as hindi siya mag-e-effort talaga na baguhin ang sarili niya, then mahihirapan talaga siya at mahihirapan din ang inyong samahan. Kuha pa tayo ng iba nating barahan. Marami tayong babasahang Virgo ngayon. Tower ang lumabas sa'yo, Virgo. Nakalala. Okay. Kita pa naman sa screen. Medyo akat natin ng konti. Marami pa tayong lalabas na baraha. Okay, Virgo. Ito ang iyong baraha. Meron tayong Tower at saka Bear. So, masasabi ko dito, itong person mo, hindi lahat sa inyo, yung iba, hindi siya sure na kung tama ba ang pagpili niya. Na masasabi ko na, ang person mo na parang sinasabi niya, tama ba pinili ko tong si Virgo? Tama ba nilikawan ko to? Tama ba pasukin ko ang makipagrelasyon dito kay Virgo? Or baka yung pinili niya ay yung iba at hindi ikaw, Virgo? Tama ba na hindi ako nakipagrelasyon kay Virgo? Sa iba ako yung iba sa inyo, Actually, Virgo, ang enerhiya nito, hindi siya tiyak na hindi niya alam kung saan idideklara yung hindi niya alam kung paano magdidesisyon, kung paano idideklara ko ano man yung nararamdaman niya. Pero kahit ano pa yan, kailangan niya rin kasi mag-move forward, kahit na sabihin kayo, Virgo, hindi nag-work ang inyong relationship, pero naandun pa rin yung kanyang hindi pa siya sigurado, hindi makapili, hindi dahil duwag siguro, hindi siya makapag-move forward. So, para sa kanya, kailangan niyang panagutan yung mga binitawan niyang salita. Let's say, kung hindi kanya pinili, so dapat panagutan niya yun, di ba? Kung yung iba yung pinili niya, dapat doon siya. Pero, yes, mayroon siyang kaguluhan dahil tower nga na nagiba. Pero hindi siya nagsisisi or hindi siya magsisisi kung hihiwalay ang kanya, Virgo, yung iba sa inyo, or kung naghiwalay na kayo, nag-isip lang siya na bakit ganito, bakit hindi ko na... Pero wala doon yung pagsisisi. Alam mo yun? Parang kasi siya easy-going yung takbo ng utak nitong taong to, malamang. Hindi siya ganun masasabi kong meron man siyang ugaling, aanohan ko to, kasi responsibilidad ko, obligasyon ko to, or tinalikuran ko kasi to. May ugali kasi siya na ayaw niyang bigyan ng limitasyon yung sarili niya. May ganun siyang pag-iisip. Kung baga inisip niya na, let's say, natapos niya yung samahan niyo, Virgo, parang, sana inayos ko pa, yung ganyan. Pero later on, wala akong magagawa, naghiwalay, ayaw na sa akin ni Virgo, anong gagawin ko? Ganun lang siya. Eto, nauwi kayo sa ganyang sitwasyon nyo. Malamang yung iba sa inyo, naghiwalay, nasira, nagimbal yung inyong samahan, May feeling din siya kasi na resistance siya, may mga pagtutol yung damdamin niya. Pero kailangan niyang tanggapin. Parang ang feeling niya kasi, bahala na kung anong gawin niya, kung anong mangyari, kung anong kalabasan, kung anong decision ni Virgo. Yung ganun lang siya. Napaka naman ng utak ng taong ito.
Tingnan pa natin kung anong makukuha nating enerhiya niyo, Virgo. Ano? Ang gulo ng barahang to, ah. Into the unknown. Into the unknown. Yung iba sa inyong Virgo, ano? Ang totoong feeling ng person mo, sorry ha, medyo dark and dark. Alam mo, pareho, di ba? Kung titingnan mo yung baraha, nakatago yung mukha niya, nakatago yung mata, naka-blindfold. Ano? And eto, padalos-dalos kasi ang ugali ng person na to, yung iba sa inyong Virgo, ano? Itong person mo ha, Virgo, hindi ikaw, yung person mo. So masasabi ko dito, hindi kanya mahal. Kaya lang siya nag-stay sa'yo or kaya lang nakapagrelasyon sa'yo kasi kailangan. Yung ganun, alam mo yun. Maaring may obligasyon yung iba sa inyo at may takot na baka makarma. Maaring ayaw magsisi sa bandang huli. Or ayaw niyang masira kung ano man ang image ang meron itong person mo. Gusto niyang maganda. Yung iba sa inyo, gusto niya ng malinis. Nagiging wise lang itong person mo. At tingin ko, Virgo, yung feelings ng pagmamahal, it is already finished na. Long time ago. Wala na yun. Matagal na. Wala na. Wala na siya nararamdaman para sa'yo. Tinatago niya lang yun. Kaya naka-blindfold dito. Eto rin, sarado yung mata. Yung buhok nakaganon. Hindi ko sinasabing babae yung person mo. Ikaw ang bahala mag-adjust kung anong gender ng person mo. Pero sinasabi ng baraha, Virgo, matagal ka nang hindi niya na mahal. Tapos na. Long time ago pa yun. Hindi niya lang masabi sa'yo ng diretsuhan. Hindi siya nakikipaglaro ng damdamin eh. Pero may kung anong sarili siyang kadahilanan kaya hindi niya inaamin yung katotohanan sa'yo. Maaaring ikaw, Virgo, ayaw kanyang masaktan. Maaaring meron kang nararamdaman para sa kanya. Merong kadahilanan. Meron siyang sariling reason na hindi niya masabi sa iyo ang katotohanan na Virgo, wala na akong nararamdaman sa iyo. Maaaring yung iba sa inyo, long distance kayo, kaya tingin mo siguro Virgo, pakonti-konti na lang ang connection. Yung iba naman sa iyo, kung mag-asawa kayo, let's say nakatira kayo sa isang bubong, kahit sabihin mong meron nangyayari sa inyo, katawan lang yun. Pagdating sa puso, wala. Kasi hindi niya maamin sa iyo na I'm done with you. Masakit. Ayaw kanyang saktan or baka siguro yung ibang Virgo, alam mo na rin meron ka lang kayong kailangang pagtakpan na sitwasyon, kaganapan na hindi ganun kadali siguro, kaya maintain lang kayo sa inyong relasyon. Kung ano man yun, kaya nakakaalam. Master of Mediumship. Urong lang siya. Blending with spirit. Blending with spirit. Oh, may rose, parehong may rose.
Sitting in the power. Sitting in the power. Yes, ang nakakita kong kalalabasan nyo dito, kulang or walang pag-unlad, walang progress ang inyong magiging samahan. Ang outcome nyo dito. Pero syempre, pwede nyo naman baguhin yan, kung mag-effort kayo. Future pa naman to. Ang bahala na kayo mag-adjust. Pero nakakita ko, walang pagbabagong magaganap dito. Kung ano yung dati nyo nakasanayan na negatibong pag-uugali, ganun pa rin, walang pagbabago. Kung may mga damdamin na tinatago, nililihim, ganun pa rin. Tinatago pa rin, maintain. Walang pagbabago, which is dapat dito may change, di ba? Wala. Panatili yung dati nyo pa rin nakagawian. Kaya malamang yung, kung ano man yung bagahe nyo, yung dala-dala nyo na hindi nyo mabago-bago, yan ang magiging emotional baggage nyo ngayon, Virgo. Maaaring ikaw lang, or yung pareho kayong dalawa, or baka itong person mo, ganun ang isip niya. Marahil may mga obligasyon din kasi kayo, hindi ko alam. Na obligasyon na hindi nyo kailangan dapat talikuran. Baka yung iba sa inyo, may mga utang pa kayo. Na nasa, baka yung iba, may utang na kailangan pang bayaran dahil may mga alahas dito, baka bumili kayo ng bahay. Ewan, ng mga nakakita kong utang dito, or baka yung iba sa inyo sinangla nyo. So, yan na nakakita ko. Kaya, masasabi ko, maghihiwalay talaga kayo dito. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Kung hindi man kayo maghiwalay, still na andun pa rin yung issue. Meron pa rin kayong issue dito. Yung iba sa inyo, Virgo, tingin ko, hindi magiging maayos talaga ang inyong kalalabasan. Maaring parang bagyo ang darating sa inyo dito, Yung talagang, kasi meron tayong tower, So, mukhang talagang masasabi ko dito na nawasak. Nawasak yung samahan nyo. Mukhang mahirap pagtagpi-tagpiin, pulutin yung mga parts, Maaaring yung iba sa inyo may naging third party talagang involved, Later on, meron ka natuklasan siguro na, hindi ako binibilhan ng ganito, pero yung yung third party, binibigyan ng bulaklak, binibilhan ng kwintas, relo, sing-sing. Tapos ako, siguro yung iba sa inyo, ganyan ang mangyayari dito, Meron kang matutuklasan. Pero sa mga single naman na Virgo, nakakita ko na naghahanap ka talaga ng makakarelasyon. Tingin ko matatagalan pa bago ka makahanap or makapasok sa bagong papasukin mong relasyon, At meron din kakulangan din sa iyo, yung iyong personal growth. Kailangan mo talagang mag-bloom. Hindi ka pa perfectly, fully bloom kasi, Hindi ko alam kung ilang taong ka. Maaring sa edad mo, dahil sa edad mo, or dahil yung iyong mental, masasabi ko. Maaring yung iba sa inyo may sugat nadala ng nakaraan, hindi mo agad-agad ma-heal. Pero malamang yung ibang Virgo, healed na kayo, or pwede na kayong mag-jump in sa bagong, kung ano man yung bagong gusto yung pagbabago. Pwede kang mag-jump in sa mainit na sitwasyon, sa mainit na tao, sa mainit na yung damdamin mo na nararamdaman. So, pwede kang yung iba sa inyo, kahit na naandun pa rin yung negative patterns mo, negative behavior mo, kahit na no time to reflect ka na, sa pag after ng isang relasyon, sige, pasok na naman. Dapat sa'yo kasi dito may reflection time ka, self-reflection. Kaso parang, yun na nga, ang negative pattern mo. Yung pasok na ng pasok after ng one relationship, after ilang buwan, araw, linggo, pasok na naman. So yun na nakakita ko yung iba sa inyo, Kaya malamang yung iba sa inyo, nauuwi kayo talaga palagi sa breakup. So, walang hindi ka nagre-reflect sa bawat sitwasyon or samahan, relasyon na pinasukan mo. Parang, andun lang yung attraction sa person na yun, pero malamang siguro ikaw ang tipo ng Virgo na stuck ka sa ganyang pamamaraan mo. Hindi mo alam talaga yung tunay na meaning ng relationship.
ng love, yung ganun. Yung ibang Virgo, itong person mo, hindi ka lang niya talaga tatalikuran. Maraming beses na siyang nag-attempt na talikuran ka, pero naando siya. Naka-hold on or stuck in the mud. May anong kadahilanan, talagang hindi ka niya matatalikuran. Stuck na siya sa'yo. Stuck on you. Yung iba sa inyong Virgo, para sa'yo, ang pag-alis or pag-iwas mo sa person mo, iniisip mo na makakabuti siguro, na, nag-iisip ka, no? Inisip mo siguro na gano'n. Na parang, mas makakabuti siguro, yung gano'n. Then, pwede ka naman din magstay ng, let's say, loveless, kahit walang karelasyon, Virgo. Dalhin mo na lang yung alaala ng kung sino man yung person mo. Dalhin mo na lang na huwag yung sama ng loob. Dalhin mo na lang yung happy moments nyo, yung nakaraan na magkarelasyon kayo, yun na lang ang dalhin mo kaysa sa mabigat na bagahe. Kaya kasi yung iba sa inyo talagang meron kayong negative behavior talaga. Baka sa susunod ng karelasyon, papasukan nyo na naman, uungkatin nyo yung mga ganong issue. So, ang mangyayari, mauulit na naman. Hindi na naman mag-work yung papasukan mong relationship. So, meron ka kasing ganon na negative pattern, negative habit. So, mas maganda na ang bagahe na bitbitin mo, ang kolektahin mo kasi bone collector ka. So, ang kolektahin mo is yung happy moments. Para hindi mo masaktan ang sarili mo. At ang magiging karelasyon mo sa susunod, kung yung iba sa papasa kayo. At as long as hindi ka mag-change talaga, Virgo, yung pag-uugali mo, walang mangyayari sa iyong next. Lalo na yung sa mga single, papalit-palit ng mga karelasyon. So, Virgo, yan ang nakita ko sa iyong relasyon. At nagpapasalamat ako sa mga question na sinend nyo. Yung iba, hindi ko pa po nababasa. Pasensya na. Pero, pag nabasa ko, yun ang gagawin nating topic sa ating reading. Virgo, maraming salamat sa oras na inilaan nyo sa like, share, comment, at sa mga nag-request po ng Akashic Record Reading, at sa mga Virgo na nag-request po ng connecting with your loved one. Dahil may kakayahan po akong kausapin ang inyong mga namahal na nanay, tatay, kapatid, mga kasintahan nyo. Isa po akong psychic medium. So, nagcha-channeling po ako sa mga gustong mag-request na kung ano ba ang mensahe dahil wala kayo siguro naging closure ng mga dati nyong kasintahan, di ba? Basta mag-inquire lang po kayo. Okay, Virgo? Doon naman po sa mga cross-watcher, thank you rin po at naligaw kayo sa mga bago ko pong subscriber. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye po.